Sabi dito, and Satan unites with Protestants and Papists. Ano yung Papists? Mga kapapahan. Satan unites with Protestant and Papists. So yun ang sabi, no? The Sabbath will be the basic issue. Sa panahon na to, hindi na issue ang alinman sa mga pananampalataya. The Sabbath will be the basic issue, and in opposition to it, all the wicked world will be united against God's people. Wala nang tatayo. Wala nang sa ngayon, makikita natin sa social media na tinitira kayo ng mga tinitira pa nila yun ngayon. Pero darating yung araw, sabi ng binabasa natin, hindi na. Kasi magkakaisa rin sila. Ang pupugalihin nila, isa ang bayan ng Diyos na namimili ng ikapitong araw. Sabi dito sa last paragraph natin, in the warfare to be waged in the last days, there will be united in oppositions to God's people, all the corrupt powers that have apostatized from alliance to the law of Jehovah. In this warfare, the Sabbath on the fourth commandment will be the great point at issue. Yan ang pinakamalaki na issue dito ng kapatid. For in the Sabbath commandment, the great lawgiver identifies himself as the creator of the heavens and the earth. Yan. Totoo nga naman yan, mga kapatid. Paano mo ma-identify kung sino ang creator ng mundo nito kapag hindi mo kinikilala yung pamimili ng Sabbath? Nandun yan sa Ten Commandments. Sabi doon, remember the Sabbath is holy. Bakit? Sa 6 na araw, ginawa ng Diyos ang sanlibutan. At nang ikapitong araw, siya yung pahinga. Yan yung maliwanag na palatandaan na siya yung creator na iyo po pinabili ng Quran. Kaya sabi ito sa last part ng ating aralin, mga kapatid, the Sabbath commandment, the great lawgiver identifies himself as the creator of heaven and the earth. Maranatha 187, paragraph 5. So nakikita natin mga kapatid, ito yung unang bahagi ng aralin ha. Yung bago magsandilo, mga kapatid, bago magsandilo, ito yung nangyayari. Ayon sa spirit of prophecy. Ano ang mangyayari doon? Balikan natin para sa ating kalaman, para hindi natin manulat. Mag-unite o magkaisang na ang mga Sunday keeper. All Sunday keepers, mga kapatid, magkaisa. Sa kanilang pagkakaisa, magbubuo. Buuin nila yung law na yung pagsamba, gagawin sa isang araw yung first day of the week. Gagawin nila yun. At kapag ginawa nila yun, magkakaroon ng tinatawag na pagsamba, regularly. Bakit may nakikita silang mga hindi sinasamba? So magkakaroon muna ng pag-uusap. Ang leader ng ating denomination sa United States, Amerika. Sa Amerika siya, no? Yung ating headquarters, yung ating ano na yun, tawag doon? General headquarters nandun, sa Amerika. Saan ba gaganapin ang law? Diba sa Amerika rin? Doon gagawin ng batas mga kapatid ng Sunday worship. Sinong gagawa nito? Yung mga gumagawa ng batas, doon sa atin dito ay mga congressman. Ewan ko doon sa Amerika kung sino congressman dito na yun. Sila doon ang gagawa. Kaya magkakaroon ng pag-usap doon mismo mga kapatid, sa mismong headquarters natin. Kasi malapit-lapit na yun doon sa atin. Mismo Amerika na yun. Di ba? Loma Linda sa Amerika, ang headquarters natin sa Amerika din. So, madali nilang puntahan mga leader.
Kayo leader ng buong mundong stay, hindi ayaw ninyo. So may usapin ko na. So maaaring magkaroon ng, okay, bigyan mo na namin kayo ng magandang usapan, pero kung hindi kayo susunod, magkakaroon ng ibang batas nito. So magkaroon yan mga kapatid ko. At dito, patutunayan lang sa ating aralin mga kapatid kung sino ang Diyos dito. Hindi dito usapin. Actually, hindi main issues ang pangyayari na nabanggit dito mga kapatid. Ang pinaka-main issues dito ang usapin. Sino ang Diyos na pinaglilingkuran ng dalawang grupong ito? Yan yung usapin dito mga kapatid. Kaya kayo, mga kapatid, dito tayo panig sa Diyos kasi ang Diyos, makikilala siya doon sa verse 8, 9, and 10 of Exodus 20. Makikilala siya. Samantala, ang first day of the week, hindi wala bang lang ginamit ang Bible na hollow these days. Wala yun. Ang gumawa doon ng tao lang. Kaya mapapahiya si Satanas dito pagdating yung panahon ng kapatid. Although may pag-uusik sa mga Christian, si Satanas hindi magwawagi kasi talo nila siya doon sa cross. Dito, ito ang the great final conflict ng kapatid. Patutunayan dito ng Diyos mga kapatid na sa pamamagitan mo natin lahat ay matatalo ulit si Satan dito. Ito yung the final crisis na mararanasan ng mga tapat. No? So, ano pang pinakatakot natin dito? Sa akin, mga kapatid, hindi ako natalakot. Halimbawa lang, no? Maabutan ko pa yung panahon ito. Bakit ako matatakot? Nasa aklat ng Isaiah na sabi niya, libo-libong mabubuwag, pero ikaw ay nakatayo sa gitna nila. Bakit? May shield kasi may papadala ng Diyos laban sa mga masasamang may balak na mangusig sa mga anak ng Diyos sa panahon na ito. So, dito rin tapos ang ating unang bahagi ng aralin at sa sunod na aralin natin ay